Siguro pag-uusapan natin ng mga struggles ng students na nasa isang university. Kahalagahan ng pagkakaroon ng quality education na available na para sa lahat. Yung mga maliliit na bagay na to, pag naipon siya, ito yung parang nakaka-apekto sa maraming students. Lalo na natin, nakaka-students. Kamusta mga kakwentuhan? Ako si Algen, isang scholar at artista ng bayan. And for today's Kwento Mayan podcast ay hindi makakasama tayo kapwa scholar at artista ng bayan. Let's welcome Marge! Sorry po, wala kami kasi natutulog sa taas. So, Marge, bakit ka ba nandito? Gagawin natin? Para mag-usapan natin yung SDG4. SDG4? Ano ba SDG4? Ang SDG4 is quality education. So, ang ibig sabihin ng quality education is basically to ensure inclusive and equitable quality of education that promotes lifelong learning opportunities na para sa lahat. In short, inclusive, equal, and kalidad dapat yung education natin. So, ano ang gagawin natin ngayon? Siguro pag-uusapan natin ng mga struggles ng students na nasa isang university. Okay, so siguro, hindi natin siya ilista. So, struggles and experience. Ikaw, ano bang struggles and experience mo sa school? Personally, pera pa lang. Yes, pera. Oo, alam natin yung struggles na rin ang pera. So, sa pera, ano bang mga pinagkakagastasan natin? Bukod sa pagkain, art maths? Art maths. Even yung art maths kasi nga, higher students tayo. So, ano ba yung mga ginagawa natin students para makatipid kapag... Syempre, kami, para sa amin, nagbabaon para makatipid. Nagbabaon, isa na yun. And, ito, gaya nito, nakikitulog para kinabukasan, pasok na agad sa pamasahe. Tama mo. So, bukod dun, may iba pa ba tayong struggles? Siguro, kapag nagpo-photography tayo. Oo, nagpo-photography tayo. Kasama yun sa vlog. Kasi wala tayong permission. So, iyon, isa yun sa nakaka-frustrate, no? Na, need pa natin magpaalam ng paulit-ulit. Well, hindi tayo pinapayagan sa school. One more pa kapag nasa labas tayo. So, iyon din yung isa sa struggles natin. Hindi maiiwasan, ganun talaga. So, need talaga nating mag-adapt and manghingi ng permission lagi. So, ano ba? Bukod sa struggles natin, siguro sa mga facilities. So, ano pa yung mga struggles natin sa facilities? Siguro eto struggle ko sa drafting table kasi lagi kami dala ng table. So, yung struggle ko. Kapag gumagawa tayo ng mga major plates, kadalasan natataka tayo sa mga room na puro armchair lang. Di drafting table. And yung drafting table, hindi siya laging available kasi minsan nakasara yung masikip. Iyon. So, kapag naman tumatambay tayo, kapag vacant, para gumawa, wala rin naman tayo mapwestuhan, di ba? Yung dapat na yung ilay, doon tayo makakagawa makakapwesto. Kaso, overcrowded. Hindi ka rin maghanap ng ibang space para gumawa. Kung saan nga tayo na makakarating, nakakapunta tayo ng Flores, Valencia, even sa mini forest, nakapunta tayo para lang makagawa. And minsan, pupunta tayo dito sa apartment para kasi wala nga space sa loob. Tingin mo, Marge, anong pwedeng maging solution doon? Siguro yung availability ng mga places na pwede natin pagtambay. Tama, no? Like, dapat more, like sa other room, lalo sa CAFA, dapat available dapat lahat ng room. Yung drafting table, available yun. Mas maganda nga kung may space ng other students. Especially tayo, gumagawa tayo ng
plates. So, pagka pa, no, laging walang tulog. So, isa yun sa problema natin, ha? Oo, walang Inom ng kape, pero wala kang tulog. Kasi, dahil tambak na ng plates. Oo, need mong i-accomplish lahat. So, ayun, ano bang pwede natin gawin? Ano ba yung mga struggles natin bukod sa... May nakalimutan na pa sa facilities. Computers. Ay, so, oo, sa facilities, computers, kasi yun, lagi tayong... Pag wala kang laptop, it's either gumawa laptop or manghirap. Gumawa sa school or manghirap. Gawain ng second year. Mahirap talaga. Oo, mahirap. Kasi syempre, ikaw na lang na ikaw yung nagkama, syempre, ikaw pa Di mo na nakakahiya din minsan. Pero, ayun, kapag mabait yung may-ari, shout out. Hiya siya. Shout out sa hiya siya. Pag mabait siya may-ari, okay lang, gawa lang mong gawa. So, ayun isang struggles ng isang fine art students. Need mo talaga, hindi mo maiiwasan. Kahit sabihin natin na may available, pero hindi siya nagagamit 24. Hindi siya pwedeng gamitin ng 24/7. Kasi may nakaklase din. Hindi lang naman ikaw yung estudyante. Oo, meron tayong landscape, meron tayong artist, so fine arts. Parang sabit ka na lang doon sa paggawa. So, ayun, balik tayo doon sa health. Tingin mo, ano yung mga problema sa natin na nakaka-affect sa health natin? Kapag uwian, lalo yung transport, isa sa mga yung pagod na pagod ka na, tapos gusto mo nang umuwi, pero wala kang masakyan. Papalas na, punuan ka na. So, wala kang magagawa kundi, ayun, mas sa traffic, mag-antay ka na mag-antay. Ito yung lagi ko napapansin. Kapag, halimbawa, nandito ako sa apartment kayo, mag-chat kayo na, hindi pa nakaka-aware, stuck sa traffic, OTW, may mga ganong moments kayo. Tsaka, buti sana kung kaya namin mag-evictus. Mag-evictus, kung kaya yung evictus, di ba, nagkakapit ka na lang kayo. Oo. Tapos, iyon, bukod sa transpo, bukod sa, ayun, sa mga facilities, ano ba yung pwede nating solution doon? Ano yung mga solution natin na pwede magawa ng paraan as a student or for our faculty, no? Marami. Kasi dapat lahat ng mga ganong concern or problem na may experience natin sa isang university, dapat nabibigyang action. Diba? Kasi ang dami struggles, ang dami na nakaka-apekto din sa education na meron tayo kasi skill ang kailangan natin. Pero yung mga bagay na yun na dapat nakakatulong sa atin. Pumipigil sa atin So, yun. Meron na tayong sa struggles, sa facilities, sa health. Ano pa ba? Sa sarili mo? Mental block. Ayun, isa pa yun. Struggle. So, paano ka nagko-cope up sa mental block mo? Hindi, kasi pag sa school ka, tinamaan mo mental block, mahirap. Kasi, di ba, kailangan may i-layout ka ganito, tapos need yun ng ganung day. Oo, within the day. Within the day mo ipapacheck. Kaso, wala mo. Mapapatulala ka na lang. Mapapatulala ka na lang. Shockable! Shockable. So, wala pumapasok sa isip mo. Kasi overloaded, no? Wala kang maisip. Kasi nga, isa pa yung walang signal. Kaya hindi ka makapaghanap ng infos. Oo. Diba? Ayun. Hindi ka makapaghanap ng infos. Need mo pang maghanap ng signal. Minsan lang may signal sa e-live lang. Kasi sa kafa sobrang hina ng signal. Isa yan sa struggle natin. Since as a artist, kailangan mo ng internet kasi dito ng inspo, saan ka kukuha, di ba? Parang wala ka namang ibang pagkukuha ng inspo kasi sa internet lang. So, yun, bukod dun, ano pa ba yung mga struggles natin kapag mental block? Marami.
Yun, kapag Madalas na ginagawa, cramming. Oh. Kasi, kapag nagka-cram ka, diba? Pag yung gawa mo sa school, hindi ka makakagawa sa school, lalo na kapag malapit. Ako, ganyan ako. Kayo ba? Ganun ba kayo? Kapag sa school, hindi ako makapag-focus. Pero kapag nasa bahay ako, parang doon ako mas ganun nga. Kasi kapag sa bahay, mas nakakagawa ako. Mas maganda yung gawa ko sa bahay. Kasi nga, ayun. May laptop ako. Mas mabilis din, di ba? Kesa sa computer sa school. Ayun, mas mabilis ka sa computer sa school. So, ano pa ba? Anong tingin mong solution doon? Siyempre, paplastikan ba tayo dito? Alam ko na, time management. Tama. Na hindi natin nagagawa. Oo. Diba? Minsan kasi pag nasira yung momentum mo, parang hindi ka na magagawa. Oo, parang ibalik. Oo, lalo na pag parang tinamaan ka ng kahit anong pilit mong gawa, hindi ka makagawa. Hindi ka makabalik sa dati mong ikaw. Dati mong iba, parang ganun din. So, yun. In conclusion, sa lahat na to, like sa struggles, sa pera, sa mga ways natin para makatipid, sa paghihiraman natin ng gamit, and sa mga facilities, sa kakulangan ng drafting table, sa kakulangan ng space, sa kakulangan ng pahinga, and sa madalas na pagkakaroon ng mental block. Anong masasabi mo sa mga struggles natin ngayon? Dapat lahat naman ng struggles nyo, dapat may solusyon. May solusyon naman talaga lahat ng bagay. And, madalas kasi kapag halimbawa, nilareklamo mo yung bagay na to, either nasusolusyonan siya, pero matagal, or nakakalimutan. Diba? Minsan kasi, parang nasasanay lang tayo na walang tulog, na laging gano'n, na walang rocking table, walang space, walang facilities, walang signal. Pero, kaya naman siya gawa ng paraan. Oo, tsaka nakakalimutan nila kung ano talaga yung kahalagahan ng pagkakaroon ng quality education na available na para sa lahat. Diba? Kasi yung mga maliliit na bagay na to, pag naipon siya, ito yung parang pinaka-nakaka-apekto sa maraming students. Lalo na natin, nakaka-students, yung mga struggles natin. So, tingin ko, yung mga maliliit na bagay nito, nito ng action talaga. Oo. Tsaka sa akin naman din, kahit mahirap ka o mayaman ka man, dapat lahat tayo may access. Dapat may opportunity tayo sa mga bagay na dapat nakukuha natin. Nabibigay ng school. So, yun. For today's natin. So, ang masasabi ko lang is, kapit lang mga kapatid. At laging tandaan, nandito kami makakwentuhan mo, makikinig kami sa kwento mo.